Nakakaloka. Napaka-sensitive naman ni Wanhan pala. Pagka-login ko, pag-check ko, meron ako. Nagulat ako kasi isang araw, binabala kong tawagan yung customer service nila. Mga Mima! Hindi ko alam kung anong nangyari. OMG! Bakit kinarn? Nakakaloka. Alam mo, nabigla ako kasi isang araw, hindi ko na siya magamit. Oh, no! Anong nangyari? Good payer naman po ako. At saka, ito kasi, ang nangyari, Mima, nakakaloka. Maiyak-iyak na ako kasi hindi ako makapag-check out gamit itong... Anyways, bago tayo magpatuloy mga Mima, sa mga bagong salta pa lang sa ating channel, talaga naman, don't forget to subscribe. Baka naman, click nyo yung notification bell para every time na magkakaroon tayo ng ganitong video review, kayong unang majajambunan ng Chika Bomb. At of course, dito lang sa Team Marcos nagre-review tayo ng honest review sa mga loan updates. So, nagre-review tayo ng financial products and services including credit cards, savings, or loans, at mga OLA. Syempre, honest lang po tayo dyan. Kaya dito na kayo tumutok sa aking channel na Team Marcos. Sa mga hindi pa nakakapag-follow sa aking TikTok, mag-follow na rin kayo doon mga Mima kasi marami tayong inilalabas ng mga video review din doon sa TikTok and of course sa Facebook. O diba, huwag kakalimutan mag-follow sa ating Facebook. Talaga naman mga Mima. So, eto na nga, may mga bisita tayo. May mga bisita tayo today. Diba? Meron tayong chicken pastil original. Tapos, meron din tayong spicy syempre. Ang sarap-sarap ng spicy Anyways, meron din tayong chicken pastil spicy. Meron din tayong bagnet bagoong. And then, of course, ang sisig bagoong. Kumusta naman si Ate Sisig Bagoong? Diba, ang taray. So anyway, sa mga gustong mag-order at interesadong bumili ng chicken pastil at itong mga produkto ko na Itechiwarya, puntahin nyo na yung link dito sa description. Ilalagay ko yung link ng Shopee dito sa description. So, check out nyo na. Murang-mura and of course, premium quality po ang pagkakagawa ng mga produkto na Itechiwarya. Makikita nyo po yung ingredients dito sa label mismo. Walang preservative. Ito mga Mima. Kaya nga, healthy tayo kasi nga, itong gamit dito na oil is coconut oil. Hindi po siya basta-basta oil lang na pangluto. It's a coconut oil po ang gamit dito. Kaya talaga na makakaasa kayo na healthy po itong mga produkto na Itechiwarya. At saka maraming salamat sa mga nag-check out na nakakaloka. Anyways, mabalik tayo. So, eto na nga mga Mima. Ang problema ko ngayon, nagulat ako kasi isang araw, etong pay later ko, as you can see naman dito sa TikTok pay later ko, nakaganyan na siya. Ba't ganyan? Nakaganyan siya, credit unavailable. Nakakaloka. Your pay later account is currently unavailable for shopping. So, isang araw hindi na ako makapag-check out using the TikTok pay later ko. Wala naman akong late sa TikTok pay later ko. Lahat naman nababayaran ko on time. Advance pa nga Hindi man. Naloka lang ako. Nagulat ako. And then, pagka-check ko dito, pati nga dito sa pagka-check ko dito sa aking cash loan, kakabayad ko lang, bumalik na ulit yung credit limit ko sa cash loan na 4,000. So, wala naman akong late dyan, advance nga ako So, syempre, chinek ko dito sa help center niya. Okay, so meron dito sa FAQ, may sinasabi dito, why isn't pay later available in my payment option? Sabi niya, if your pay later has been granted with a limit, okay, but the pay later is not currently available as a payment option for you, it might be due to any of the following reasons. So, ito na, binasa ko ng mabuti. Number 1, security reasons. So, pay later is blocked to protect you from unauthorized transactions. So, sabi ko, wala naman akong mga unauthorized transactions at wala naman akong mga nakikita or, di ba napapansin na
parang red flag ba ng unauthorized transaction? Wala namang ganon. So, okay ako dyan. So, check yan. So, sa pangalawa naman, merchant product restrictions. Merchant product restriction? Sabi ko, some items or merchants don't support pay later, like gift cards or virtual goods. Please choose another payment method. Sabi niya ganun. Sabi ko naman, lahat naman ng mga pinagbibilhan kong mga merchant nag-a-accept ng pay later. Diba? So sabi ko, okay ako dito. Okay, so pangatlo naman, location restrictions daw. Pay later can only be used within the country. If you are currently abroad, it won't be available. Nasa naman ako, Pilipinas naman ako. Hindi ko naman ginagamit abroad. So, okay ako dyan. And then, sa pang-apat na, overdue payment daw. There is an overdue payment on your pay later account. Please make sure to repay on time. Sabi niya, wala naman akong overdue. Diba? Bayad ko naman. Lagi ko naman nababayaran yung total amount due ko every month. So, okay ako doon. So, sa panglima naman, sabi niya, past overdue records. Your credit report shows past overdue records with pay later or other credit institutions. Timely repayments help maintain a good credit history, sabi niya. So, nagtaka na ako, naloka ako. Sabi ko, ay, sandali, wait lang. Napaisip ako, sabi ko, si One Hand pala to. Kasi itong si One Hand, meron akong One Hand na standalone account doon mismo sa One Hand app. Etong si Pay Later din is issued by One Hand kay WeFund Lending. So, nagtaka na. Pag-check ko ng aking One Hand, syempre, nag-login ulit ako dun sa... So, syempre, chinek ko yung aking One Hand app. Nag-login ako doon. Pagka-login ko, pag-check ko, meron akong overdue. Meron one day akong overdue. Yun yung kauna-unahang nagka-overdue ako. Pero, one day lang naman. Oo, sinasabi nila meron silang 3 days grace period na hindi ka ma-overdue. Isang araw lang na overdue kasi nakalimutan ko. So, sobrang dami ko na rin kasing ginagawa at saka may mga multiple loans ako kay One Hand. Nakalimutan ko yung isa na to. Ito lang talaga, as in talaga, never ako, sa loob ng parang isang taong mahigit na yata ako ni One Hand, na meron akong One Hand, tapos may 33,000 credit limit. Ito talaga yung nakalimutan ko, Isang araw lang naman, nakalimutan, binayaran ko agad. So, eto na, binayaran ko na agad. And then, pagka, refresh ko, so wala na akong overdue doon sa One Hand. Tapos, pagbalik ko nun sa, sa TikTok Pay Later, wala pa rin, ganun pa rin, hindi pa rin siya magamit. Naka-unavailable pa rin siya. Tapos, meron siya sinasabi dito, sa baba, note the result of the comprehensive assessment in Pay Later cannot be manually intervened. So, ibig sabihin, matik siya. Matik siya na kapag na-detect niya na meron kang overdue kay One Hand, which is connected siya sa One Hand app. Madedetect niya, ma-overdue ka din, hindi mo magagamit tong Pay Later. Ganun ba yun? Nakakaloka. So, binabala kong tawagan yung customer service nila. Tignan, or pwedeng ipamanual, ganyan. Para maibalik yung aking, paggamit ng Pay Later. Pero yun nga, yung sabi niya dito, di ba? Note, the result of the comprehensive assessment in Pay Later cannot be manually intervened. Hindi daw siya may intervene. So, So, sabi ko, hinahayaan ko na lang muna. Baka next month pwede ko na ulit magamit. Pero may mga nagsasabi kasi na may mga ganitong same situation din daw sila. Isang beses na overdue yata sila. Hindi na daw nagamit. Hindi na daw nagpagamit itong si Pay Later. Sa mga nakaranas po ng ganitong sitwasyon with TikTok Pay Later, pa-comment naman dito sa video na to para magkaroon din tayo ng awareness, para at least yung iba na hindi pa nakakaalam nito, mag-iingat na at they will take care of their
TikTok Pay Later at saka One Hand account. Nakakaloka. Napaka-sensitive naman ni One Hand pala. Ang dami-dami ko pa naman positive reviews kay One Hand. Nakakaloka. Anyways, maraming salamat sa pagtutok sa ating video na Itechi Warrior. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, talaga naman mag-subscribe na kayo sa aking channel. At kung hindi ka naman ma-approve sa mga ibang lending or pautangan, huwag kayong mag-alala, meron tayong alternative cash loan options na mga legit, hindi mo na kailangan mag-download ng app. Talaga naman, walang hinihining mga permissions like contacts, mga calendar, location, hindi siya nanghihingi ng mga ganon. Pag-click nyo ng link ko dito sa comment section, talaga naman, madadirect na agad kayo doon sa application process ng mga alternative cash loan options na Itechi Warrior. So, hindi mo na kailangan mag-download ng app. Mas safe pa siya at legit talaga itong mga Itechi Warrior. So, mga interesado, i-click nyo na yung link ko dito sa comment section. And of course, don't forget, be a responsible jutangera, mga memorya. And I thank you. Don't forget to subscribe at mag-check out na kayo. Kasi, nagkakaubusan na ng chicken pastil. Kasi ito, pwede nyo siyang gawing negosyo din. So, pag may chicken pastil na kayo, pwede kayong, kung malapit kayo sa mga eskwelahan sa inyo, pwede nyo gawan ng paraan to para magbenta kayo ng chicken pastil. Yung iba kasi, nasamahan nila ng kanin, meron pa siyang spam, ganun, tapos may itlog pa, diba? So, perfect talaga pang umagahan, mga mima. So, pwede nyo gawing pang negosyo din. Anyways, maraming salamat. Babush!